Nasa ilalim ng kapamahalaan ni Adan, ngunit umiyak sina Adan at Eva sa harapan ng alahayaya. At sinabi ni Adan sa kanya, "O alahaya, abaya, Hawa, nang ako ay nasa yungib, ito ang aking sinabi sa iyo. Aking alahaya na ang mga hayop sa parang ay babangon at lalamon sa akin, at puputulin ang aking buhay mula sa lupa." Pagkatapos si Adan, dahil sa nangyari sa kanya, ay hinampas ang kanyang dibdib at nahulog sa lupa na parang bangkay. Pagkatapos ay dumating sa kanyang salita ng alahaya na nagbangon sa kanya at sinabi sa kanya, "O Adan, wala sa mga hayop na ito ang makakapinsala sa iyo, sapagkat nang dalhin ko sa iyo sa iyong ibang mga hayop at iba pang gumagalaw na bagay, hindi ko hinayaang sumama ang ahas. Baka ito ay mag-alsa laban sa inyo at ikaw ay manginig, at ang takot dito ay pumasok sa inyong mga puso. Sapagkat batid ko na ang isinumpang iyon ay masama, kaya't hindi ko hinayaang lumapit ito sa inyo kasama ng ibang mga hayop. Ngunit ngayon ay pagtibayin mo ang iyong puso at huwag matakot. Ako ay sumasa iyo hanggang sa katapusan ng mga araw na aking itinakda para sa iyo." Nais ni Adan na protektahan si Eva. Pagkatapos umiyak si Adan at nagsabi, "O alahaya, abaya, Hawa, ilipat mo kami sa ibang lugar upang ang ahas ay hindi na muling lumapit sa amin at mag-alsa laban sa amin. Baka masumpungan nitong nag-iisa ang iyong abang alilang si Eva at patayin siya, sapagkat ang kanyang mga mata ay kakilakilabot at masama." Ngunit sinabi ng alahaya kina Adan at Eva, "Mula ngayon ay huwag kayong matakot. Hindi ko hahayaang lumapit ito sa inyo. Pinalayas ko na ito palayo sa inyo mula sa bundok na ito. Hindi ko rin hahayaang may anumang makapinsala sa inyo." Pagkatapos sumamba sina Adan at Eva sa harapan ng alahaya, Hawa, at nagpasalamat sa kanya at pinuri siya sa pagliligtas sa kanila mula sa kamatayan.